Napag-usapan natin ang patungkol sa may usapan nitong sila Feldway. Diversion lang pala itong sila Fen dito. Ang main target pala talaga nitong sila Feldway ay itong si Masayuki. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. So, iniassign nga nitong si Feldway itong si Vega na isa sa mga kasama sa pag-atake sa may Ingrasya. Tumango naman itong si Vega dito. Masaya siya sa may nai-assign na order sa kanya. Sabi ni Vega ay magtiwala daw sa kanya itong si Feldway. Itong Ingrasya daw ang dati niyang tirahan. Alam niya daw ang iba't iba ng mga passages dito. Mag-i-sneak in daw siya at siya na daw ang bahala kay Masayuki. Ang balak talaga ni Feldway ay pagwalain itong si Vega para mag-cause ito ng distraction. At once na distracted na itong mga tao dito, at saka si Arius papasok para i-assassinate naman itong si Masayuki. Then binigyan rin itong si Feldway ng order itong si Zelario na itong si Zelario daw ang magli-lead ng kanilang buong army. Itong sila Zelario ang support. Alamin daw nitong si Zelario kung anong balak nitong si Ruminas. At kapag nag-respond daw ito sa may atake nila sa Ingrasya, si Zelario daw ang bahala na pumigil sa mga forces nito. Nagtanong naman itong si Zelario na paano daw kapag hindi nagpadala itong si Ruminas ng backup sa Ingrasya. Kaya sumagot itong si Feldway sa kanya na if that's the case daw ay mag-standby lang muna ito at maghintay ito ng kanyang cue dahil magla-launch sila ng all-out assault sa may Ingrasya's capital. Tumango naman itong si Zelario dito. Absolute itong order ni Feldway kaya hindi pwedeng tumanggi itong si Zelario sa kanya. Medyo ayaw ni Zelario na sumunod kay Feldway pero napilitan pa rin siya. Ngayon itong si Jahil na lang ang hindi pa nabibigyan ng order pero hindi naman nahayaan nitong si Feldway na wala naka-assign na task sa isa sa kanyang 3-star commanders kaya kinausap niya rin ito. Sabi ni Feldway, itong si Jahil naman daw ang magpapadala ng mga reinforcement sa iba't iba nila ng mga locations. Ibibigay niya daw ang authority dito para magbigay ng command sa kanyang mga subordinates. Gawin daw nitong si Jahil ang kanyang best para i-assist itong sila Fen. Kaya nag-reply itong si Fen dito na sa tingin niya daw ay hindi niya na yun kailangan. Kaya niya na daw na i-complete itong task na naibigay sa kanya. So nag-reply itong si Feldway na ito daw ay precautionary measure lamang kasi habang buhay pa daw itong si Dagrawell ay kalaban pa nila ang army na kapit nito kaya kakailanganin nila ng napakaraming mga forces para labanan ang mga army of titans. Pero once na wala na daw itong si Dagrawell itong si Fen na ang magiging in charge sa may army of the giants kaya magkakaroon sila ng isang malaking additional army. Nagsalita rin itong si Jahil dito na itong mga subordinates daw nitong si Feldway ay hindi siya mismo ang nag-train pero okay lang daw yon. Imamonitor niya daw ang pangyayari kina Fen at once na na-secure na nito ang kanilang victory laban kina Dagrawell ay magla-launch na daw siya ng attack from west to the center. Basically, on hold muna itong si Jahil habang hindi pa sure ang victory nitong sila Fen. Pero once na sure na ito, free na siyang gawin ang kanya kagustuhan. Itong si Jahil ay isang ambitious man. May utang siya ngayon kay Feldway, kaya sumusunod siya dito. Pero hindi balak ni Jahil na forever na magpa-under sa kanya. Alam lang ngayon itong si Jahil na itong si Feldway ay hindi niya rin naman kaya kapag silang dalawa ay nabigyan ng pagkakataon na maglaban. Kaya nagko-comply siya dito for the time being. Ngayon, okay na ang roles ng bawat isa sa mga nandito. Ngayong okay na ito, nagsalita na itong si Michael. Sabi niya, meron pa daw siyang isang gusto na i-bring up na topic. Ito ay regarding the labyrinth nitong si Demon Lord Rimuru. Hindi daw maganda kung matatrap sila sa may loob nitong labyrinth na ito. Kaya mas prefer niya daw na i-lure out nila itong mga subordinates dito kaysa pasukin nila ito directly. Ibinigay niya daw kay Selenius ang task na pag-atake sa sphere of influence nitong si Milim. Kaya ito ang atakihin ng mga insectars. Napakarami din ng mga forces nitong mga insectors na ito kaya hindi ito may ignore nitong si Demon Lord Rimuru. Magpapadala daw ito ng mga forces sa may location na yon kaya mapapalabas rin sa may labyrinth ang mga subordinates niya. Mababawasan ng mga tao na magde-defense sa kanilang sariling territory. Siguraduhin daw nitong mga nandito na tatalunin nila ang mga subordinates nitong si Demon Lord Rimuru para hindi ito makabalik sa may Tempest. Kapag nagawa daw yun ng mga ito ay may secure daw nila ang kanilang pagkapanalo. Itong speech na ito ni Michael ay punong-puno ng conviction. Talagang desidido siya na durugin itong kanilang mga kalaban at fully niyang ini-utilize ang kanilang advantage as the aggressors. Naniniwala itong si Michael na kailangan nilang atakihin itong Tempest mismo at palibutan ito. Hindi nga kasi sila papasok sa may loob ng labyrinth kaya ang balak nilang gawin ay ubusan itong mga ito ng kanilang mga resources. Kapag napalibutan na kasi nila ang Tempest ay hindi na makakalabas ang mga nasa labyrinth. Once na mangyari yon ay mauubusan itong mga ito ng pagkain at ng mga basic necessities
ways para may sustain ang kanilang pamumuhay. Kaya eventually, lalabas talaga itong mga ito. Pero pag lumabas na sila, weakened state na sila nun. Dun sila balak na tuluyan nitong si Michael. Pero biglang nagreklamo dito itong si Dino. Sabi ni Dino, si Milim daw ay anak ni Valdenava sama. Sigurado daw ba itong si Michael na ipapahandle niya ito kay Zelenius? Nagtanong naman itong si Michael sa kanya na ano naman daw ang problema. Sabi naman ni Dino, wala naman daw. Naisip niya lang daw kasi na baka magalit itong si Valdenava sama dito. Kasi para kay Dino, act of betrayal sa kanyang creator. Pag inatake nila ang nag-iisang ang anak nito. Hindi talaga balak na makialam nitong si Dino. Pero loyal pa rin kasi siya kay Valdenava. Itong si Valdenava nga kasi ang kinikilala niya master. Patamad-tamad itong si Dino. Pero pag si Valdenava ang nag-order, sinusunod niya talaga itong ini-order sa kanya. Kaya talagang concerned siya sa may naiwan nito sa mundo. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.